halatang-halata po nila na linilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Kailan pa tayo naging protector ng Taiwan? Aber, ano naman pakialam natin sa Taiwan? Taiwan naman talaga, kabahagi ng China. Sa mulat-mula, panahon pa ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., kinilala natin ng One China policy, iisa lang ang China. So kung lulusubin ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng ginamitan natin ng dahas ang ISIS Maute nung sila'y lumusob sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong hindi lang katungkulan, kung hindi talagang responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Ganyan din po ang sitwasyon sa China, no? Kung sila talaga ay magdedeklara ng kanilang independensya, siyempre may karapatan ang China na protektahan ang kanyang political integrity. Pati po Amerika, One China policy po yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakikisawsaw sila. No? Nakikisawsaw sila dahil nga doon sa strategic importance ng Taiwan. Unang-una, dyan galing ang mga kinakailangan nilang semiconductors para sa kanilang mga missiles. No? Pangalawa, stepping stone din papunta ng China. At siyempre, ang gagamitin nilang base kung magkakagulo, ang Pilipinas. Yung mga base militar natin sa Isabela at Cagayan na malapit lang sa Taiwan. So anong mangyayari kapag pumutok ang putukan dyan? Well, tatargetin tayo ng China. Pwede ba naman yun? Nasa atin ang gagaling ang sundalo at sandata at mga missile, lalo na yung mid-range missiles, no? Na Typhoon missiles na kamuntik nang maging mitya ng Third World War. Opo, yung same missile na kamuntik na maging mitya ng Third World War, naririto po ngayon sa Pilipinas. Dati-rate, kabahagi lang daw ng balikatan. Ngayon, permanente na at wala silang plano na alisin. So si Browner, takot sa taong bayan na magkakagera at mahahatak tayo sa gera. Totoo po yan dahil sa desisyon ni Marcos Jr. nga na ibigay, gamitin ng mga Amerikano ang ating mga base militar. Sa international law po kasi merong sinasabi na ang isang bansa that allows its territory to be used in a manner that is injurious to another, magkakaroon ng responsibilidad sa international law. Kaya po, walang kaduda-duda, pag nagputukan dahil dyan sa Taiwan, puputokan din ng Luzon. At hindi lang po mga OFW natin sa Taiwan ang mai-introbol. Kaya nga po dapat talaga, bumalik tayo sa pulisiya ni Tatay Digong na independenteng foreign policy. Lahat kaibigan, walang kalaban, dapat yan. Paalisin natin ang Typhoon missile at pangalawa, bawasan natin yung mga EDCA sites na yan. Dahil, ano naman ang silbi ng EDCA sites sa Cagayan at sa Isabela, no? Ang layo-layo niya doon sa pinag-aagawang isla sa Palawan. Ang tinatawag po natin na Benham Rice ay hindi po yan disputed. Hindi po yan inaangkin ever ng China. Ang talagang problema natin sa West Philippine Sea. So ang aking solusyon nga dyan, sige, kung gusto nyo mag-EDCA kayo doon sa Kalayaan Island. Miski gamitin nyo pa yung buong isla. Doon kayo maglagay ng kung ano-anong missiles na gusto nyo para sigurado naman na magagamit yan doon sa pagtataguyod ng interes ng Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi. Linagay nila yung Typhoon missile nila at linagay nila ang kanilang EDCA sites doon sa malapit sa Taiwan para kung magkaputukan dyan, miski wala naman tayong pakialam dyan sa Taiwan issue, pati tayo makakaladkad. So tama po si Browner. Kapag nagputukan sa Taiwan, damay tayo dahil sa kanila. Dahil pinayagan nila ang presensya ng Amerikano dito sa Pilipinas na siguradong tatargeting ng China. Pero linilihis din po nilang issue dahil akala nila pag tinakot nila ang tao sa gera, makakalimutan na si FPRRD. Hindi po. Lalo namin naaalala si FPRRD dahil nung panahon ni FPRRD, wala po tayong kalaban. Hindi po naging ganitong kainit ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya po nung panahon na yon, ang daming kapital na nanggaling sa China, ang daming mga turista nanggaling sa China. Ngayon, nawala na yung ating posisyon as number 1 supplier ng saging man lang sa China. Pinakamalaking merkado yan para sa saging dahil mahigit 1 bilyong mga Chino ang kakain ng saging ng Pilipinas. Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. Kasi bakit naman tatangkalikin ng mga Chino ating mga produkto, kinukonsidera nila tayong mga kalaban.
at kinukonsidera natin silang mga kalaban. Kaya nga, di ba, nag-issue na ng travel advisory ang mga Chino kasi nga, tinatarget ang mga Chino rito na pinasisinungalingan ng babae sa Malacanang, pero alam naman natin na pati yung mga estudyante sa Cagayan ay tinatawag na ahente. Espiya daw ng China. In fact, nagsabi pa ang ating Secretary of National Defense na may batas ang China na lahat ng Chino ay espiya daw. Ano ba naman yan? Masyado namang xenophobia yan. OA na kayo. Paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China kung ikukonsidera nila natin silang mga kaaway? So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue. Ang issue pa rin, bakit nyo ibinigay ang ating FPIRD sa ICC bago pa man hingin ng ICC ang kooperasyon natin para maaresto si FPIRD? At bakit nyo diniretso sa dahig at hindi sumunod sa Rome Statute na dapat hinarap muna sa RTC para sa deportation proceedings or extradition proceedings pala, hindi deportation but kundi extradition proceedings. Huwag ilihis ang issue. Hindi mawawala ang galit. Mga jutang ginamis nyo, ibalik nyo ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maiba naman tayo. Abay, ang Hungary, isang miyembro ng European Union, isang European country, ay nag-anunsyo na, bibitiw na sila sa ICC. Alam niyo po, significant ito dahil ang ICC, ang nagbuo talaga niyan, ay mga Europeans. Yan po yung European Court dahil ang Amerika hindi naman kasapi dyan. No? At dahil ang mga bansang Africa ay dating mga colonies ng mga European countries, kaya naging miyembro ang African states. Nasabi ko na sa inyo dati, nung ako'y nangampanya sa ILC, talagang nagkakaroon na ng nabubuong desisyon ang African Union na bumitiw na sa ICC kasi ang pinupuruhan nila puro mga Aprikano. Kaya naman, talaga naman kinailangan nilang kunin si Presidente Digong para masabi sa mga Aprikano, o kita mo, hindi lang itim ang aming linilitis, pati mga kayumanggi dahil si Duterte nakakulong ngayon sa dahig. Pero ang dahilan kung bakit umalis ang Hungary, kapareho rin ng dahilan kung bakit ang Amerika, ang China at ay Russia ay hindi kasapi. Kasi nga, bagamat ang intensyon ay ang ICC ay parang court of last resort para doon sa mga sitwasyon na maraming karumal-dumal na krimen na walang gumaganang hukuman o walang gobyerno para magbigay katarungan, ang ICC nagpupumilit. Miski gumagana yung mga hukuman gaya ng hukuman ng Pilipinas, ayan, pinilit na kunin si Duterte. Bakit nga sila sabihin na hindi kayang litisin ng hukumang Pilipinas ang 43 murders? Samantalang ang Maguindanao massacre case na isa ako sa private prosecutor, nasentensyahan ang 57 counts of murder. Diba? So malinaw po yan. Masyado ng feel ng ICC ang kanyang jurisdiction, ang tawag dito, overreach. Maski hindi dapat maghimasok dahil meron namang lokal na mga hukuman na po pwede maglitis ng kaso, pinipilit niya ang sarili niya. Bakit? Paano kasi ma-justify ang mga sweldo ng empleyado ng hukuman niya kasama ng mga maestrado at mga prosecutor kung wala silang kaso? In fact, isa yan sa pula ko ngayon sa ICC. Palibasa, wala na aktibong kaso, nag-aantay ng desisyon yung isang kaso at wala na silang masimulang kaso dahil wala naman silang mahuling mga respondents. Hayan, para ma-justify yung kanilang napakalaking budget, linilitis sila si Duterte miski wala namang jurisdiction na. Tama ba yon? Hindi! Ang aking prediction, dahil isang European country bumitiw na, ang susunod na bibitiw, kabubuan ng African Union. At pagkatapos niyan, isa-isa ng mga European countries ang bibitiw. Hanggang ang maiiwan na lang ay yung mga European colonial powers. Nalaos na ngayon. Yung Espanya, ma-overtake na natin no pagdating sa progreso, no, excuse me, no, kaya lang naman sila naantala ang ating development dahil yung kanilang pamamaraan ng pamalakad nung sila ay colonial master natin, hindi nila dinevelop yung kalakalan. Ang kalakalan natin limitado sa galleon trade, hindi sila nagtanim ng mga cash crops. Alam niyo ba kung sino nagtanim ng mga cash crops? Mga Inglaterra pa, mga Ingles pa. Nung sa konting panahon na naging colony nila ang Pilipinas. Kaya yung mga haciendas ng tubuhan sa Iloilo, Negros, mga Ingles pong nagsimula niyan. Ang mga Espanyol, buhay tamad. Kaya tuloy, ang namana natin, siesta, mañana. Galing po Espanya yan. Kaya ngayon talaga, parang third world country ng Espanya. Mas masigla pang ekonomiya natin talaga
Bagamat nandyan ang mga bangag na mga namumuno. Kaya anong mensahe? Goodbye ICC. Ang malupit dyan, kinulong pa nila si Presidente Duterte, samantalang alam nila na ang isang paa ng hukuman ay nandun na sa libingan. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na wala naman talaga kayong jurisdiction, lalo nyong binabaon ang korte sa libingan. Ako ayaw ko yan. Dahil ako talaga naniniwala pa rin. Yung mga sitwasyon na karumal-dumal na krimen, dapat may mapupuntahan ng biktima. Pero habang bukas sa mga lokal na hukuman, hindi dapat naghihimasok ang ICC. No, tignan natin ang mga comments. Ang daming mga comments. Teka, susubukan ko po lahat basahin yan, ha? Paano ba natin itataas itong mga comments, no? Para naman yung mga mas maagang comments ay mabasa natin. Dahil ngayon po, live tayo, titignan ko po kung paano ko mababasa yung mga komento. Well, ano kasi, no? Paano natin mababasa itong mga komento doon sa simula? Tignan natin, para hindi naman unfair dun sa mga nauna. Although ang dami mga komento, maraming salamat at ang dami pong nanonood ng live. Halos 10,000 pong nanonood ng live. Ang akin is boo kay Browner, warmongering dahil linilihis ang issue tungkol kay FPIRD. Yan pa rin pong issue at goodbye ICC. Okay. Si CG Hon, I like your, ang bilis naman yan. I like your nature background, Attorney Harry Roque. Si Junjun, idol attorney. Si Hani, si ano yan? Ako, nawala na. Pobreng Maligayan Vlog, Bangag kasi ang namumuno, Minda Gonzaga, hi po. Tama po, laban lang talaga. Angelica Bohol Gaviola, Duterte pa rin. Elizabeth Guerrero Pimentel, thank you for your time. Cocal Menyoza, Torre, ano yan? Hindi ko maintindihan yun. Dudes Casañera, I like your nature background. Tapos, Isyong Daisy, duda ko, attorney, nasa likod din si Lisa Marcos dito. May pattern na kasi. Okay, tingin ko naman totoo yan. Si Honey Chu, kawawa naman si Tatay Digong, Pilipino pa rin siya, nagsibisya sa bayan. Tapos si Danger Bass Limigad, hukuman na Y Pulos. Tamara Veduville Fax, may pag-asa pa ba makauwi si Tatay? Siyempre po, may pag-asa. At ako naman po, whether or not I'm counsel, hindi ako mananahimik hanggang hindi magawa yung dapat magawa para siya mapalaya. Pablito Oronzo, hello Spokes, Tamara Vaudeville Fox, may ayun nga po. Tapos Sandra 44, good evening po. John Spea, nagtapang-tapangan. Si Au Browner, Angelica Royal Gaviola, Bawal Bangag, Annalyn, watching from New Jersey. Maricel Barrio, Spokes, always following your update. Hip Hop TV, hi attorney. Yen Ralien, Agnes Habibol, paano naman Harry Roque, daming tanga ngayon sa Pilipinas. Minsan, minasan konnichiwa, ay bangag! Nelia Estudiante, matalino talaga si Attorney Roque. Thank you po. Ian Preglo, vote Duterte to 10 bundok, go bato, bonus, 3 PDP. At saka Gabay Party List, huwag niyong kakalimutan, Gabay Party List. Yan po magpapatupad ng tama ng universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, magpapatupad ng libreng irigasyon, hindi lang dun sa 50% na meron ng irigasyon, kundi lahat ng ating kabukiran, at magpapatupad ng tamang libreng wifi at magsisimula, magtataguyod ng Freedom of Information at saka ng Whistleblower Act para lahat ng mga kurakot makulong na. Randolph Diaz de Francia, kailan po mamamatay si Marcos Jr.? Ikaw talaga? Only God knows, Randolph. Choo-choo train, managot si Martin Romualdez at BBM. Anti-corruption, kulong si General Torres Diwata. Gerald Ibe, makaiba, si Pinoy, si Bangag addict, si Pinoy, Mongoloid. Pinoy ako, watching from Hong Kong. Maria Fema Duterte, hello, ma'am, hello, nandito po ako, hindi ko iiwan ang iyong kamag-anak. Tapos, meron pong isa, pera-pera lang ICC, Grace Yang, watching from Cleveland. RH10, Hazel Garcia, Paki. Ay, nawala na si Hazel Garcia. Ay, nawala na. Anyway, Bobby Ujongan, dapat ang cabinet member of cabinet. Jazz Mikiat, ano po ang chance na makalabas ng detention cell si Tatay Digong? Mataas po ang chance. Dahil ako po naniniwala, yung lack of jurisdiction, rationate temporal. Ibig sabihin, yung nagsimula sila ng preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw, yan po ang pinakamalas na argumento, wala nang ebidensya, legal issue po yan, dismiss na kaagad. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga komento. Ang dami po, kaya hindi ko mababasa lahat. Ganun pala. Maraming salamat po ha. Pero itigil ang warmongering, hindi kami magpapalihis ng issue, bring him home.
bring him home, and goodbye, ICC. Congratulations, Hungary. So in-invoke na po ng Marcos government ang executive privilege. At dahil dyan, hindi nila ipapa-attend ang kanilang mga cabinet officials, including po ang mga top police officials nila dito sa ongoing na Senate Committee investigation hinggil sa isinasagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. So nakakabahala po ito mga kababayan, sapagkat kung hindi guilty ang Malacanang, if they are not accountable sa nangyari po nilang sobra na pagkabuko ng conspiracy nila sa pakikipagsabwatan na ginawa laban kay Pangulong Duterte, why are they stonewalling or itong scheme na tinatawag na invoking the executive privilege in order to evade the attendance ng mga top cabinet officials ni Marcos, including ang Secretary of Justice, ang Secretary of DILG, ang dalawang magkapatid na Rimulya, si Secretary Chodoro ng Department of National Defense, and even si Secretary Anyo, and ang mga top officials ng Philippine National Police. If they are not hiding, mga kababayan, ng anumang mga kapulistugan o kapalpakan dito sa naganap na Senate hearing na dapat maibulgar, bakit sila nagkakaroon ng stonewalling? Ayun. Pag-uusapan po namin yan ni Brother Beethoven, at sa ganun po ay magkaroon tayo ng talakayan na mas malawak at comprehensive, including po itong pagbubunyag ng possibility ng deadlock sa Senado tungkol sa constitutional duty ng gobyerno. Ayan, nag-live na. You're live. Yeah, I'm live. So kasama kami ni Brother Beethoven. Brother Beethoven, ikaw muna bumati ka dyan at kukuhanan kita. And then talakayin natin ito, ang scheme of invoking the so-called executive privilege ni Marcos by way of the order ng kanyang executive secretary in order to evade and disrupt the flow of investigation sa Senado upang hindi mailantad ang kabulastugan at kalukuhan at mga aktong kriminal na involved po ang gobyerno ni Marcos sa illegal na pagkakadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte sa Europe. Magbati ka muna dyan sa ating channel sa Federal Post TV, at then ang imong opening statement. Magandang gabi actually umaga na. Umaga dito umaga sa Pilipinas. Sa ating mga kabayan dyan sa Pilipinas, lalo na sa lahat na nag-attend ng Senate hearing the other day, saka yung mga nanood. Ito ay mainit-init na talakayan namin ni Ka Eric kasi ang buong bansa sa Pilipinas ay nanood. Saka nakita natin the light pala ako. At nakita natin kung paano ginawa ng paraan ng Bongbong Marcos administration na harangin ang Senate hearing na ginagawa ng sarili niyang kapatid. Actually, Ka Eric, parang lumalabas ito, Cain and Abel. Kasi magkapatid, no? Magkapatid sila eh. It's a modern day version ng Cain and Abel. Banggaan na magkapatid. Banggaan ng magkapatid. Yeah. So si Amy Marcos ay nagpatawag ng Senate hearing, kaso lang dahil sa kanyang gusto na hindi mailantad yung totoong nangyari sa pagpakidnap kay Tatay Digong. Yes, that's the word. So hinarangan ni Bongbong Marcos through sa kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin na hindi hindi mag-attend yung mga officials na involved sa kidnapping ni Tatay Digong, lalo na si General Torre. Saka si General Marbel. Justice Secretary Rimulya. Rimulya ang magkapatid na Rimulya. Magkapatid na Rimulya. Actually, Ka Eric, ang nangyari, ito, nag-aral sila ng batas. Ito si General Torre nag-aral ng batas. Si Secretary Rimulya nag-aral din ng batas. Kaso lang, ang kanilang kaalaman ginagamit nila sa masama na paraan. So kung masama ang intention mo, kung hindi
pro-life or pro-people yung intention mo, hindi pure ang intention mo. Ang gawin mo, ikutan mo yung batas. Yes. Umikot sa batas para palabas mo in such a way na legal yung ginagawa mo, pero ang resulta niya ay hindi tama. Sabi ni Jerome, ang ating isang viewer, Brother Bitobin, I would like you to react na mafia style. Oh, that's ang right. uri ng pamumuno, no, Jerome, no? At parang sindikato ang pagpapatakbo sa gobyerno sa Pilipinas. Your reaction to that sa reaction ng ating netizen na si Jerome? Tama yan, Jerome, ang reaction mo na mafia style at saka yung pagpatakbo nila hindi na maganda kasi ang kanilang style is kunwari sabi ni discovery ni Senator Amy na from the very start ang pronouncement nila ay hindi sila makikaayon sa ICC. Hindi nila recognize yung ICC. That's only in public. Pero underground, behind the scene, nilalakad nila yung mga ICC na mag-conduct na investigation. Since last year pa. Kaya nasabi ni General Torre na nahuli siya na it doesn't happen in spur of a moment. Matagal na ito na pinaplanuhan namin. Yeah. So, dyan mo nahuli yung... Sa kanyang interview, Brother Bitobin, mga kababayan, sinabi niya, there was an opportunity that he left the country, si Tatay Digong, and so we were able to conduct a police operation na bago pa siya makabalik sa Pilipinas, na paghandaan namin. It was coming from General Torre mismo. So the operations were never just in a span or a snap of a finger. It was premeditated, highly financed, well-planned, and highly orchestrated na pinaghandaan at the level of the president na kumukumpas. Kaya pagtataksil, no, isang grandioso o isang iskandaloso na pagtataksil ng gobyerno. And you were saying na yan ay mga simbolo yan ng isang anti-people and parang sindikato na uri ng pamumuno dahil hindi na kumikilala sa rule of law. Your reaction to that? Yeah, tama yan ka Eric. Although na pinapalabas nila na sinusunod nila yung rule of law, kaso lang iniikutan nila ito. So in such a way na publicly, we're just following the order. So we're just following the order kaya yung sabi ni Bongbong Marcos. Dapat sundin namin yung ng ICC kasi pag hindi namin sinunod, pag meron tayong extradite na ibang tao, hindi din nila tayo pagbigyan. This is a very flimsy excuse. At kaya pinapalabas niya na he is following the rule of law but actually he is breaking it himself. Correct. Kasi wala namang mandato ang Interpol to impose or even enforce their way upon us unless we do the thing na gusto nilang gawin. So tayo talagang gumawa ng paraan na magsagawa ng abduction. So sabi mo, ang rule of law ay kumikilala dapat sa mga batas. Hindi lumalabag sa batas at hindi iniikutan ang batas, lamang masunod ang isang agenda na very sinister o napakasama. Tama bang kuha ko? Tama yan kay Eric. So paano maging rule of law kung nilalabag ang batas? Hindi na ibigay ang karampatang pagkilala sa mga fundamental na karapatan ni President Duterte bilang mamamayang Pilipino, Brother Bitobin. Tama yan kay Eric. So ang tanong ng taong bayan dito, nagawa nila ito harap-harapan kay Tatay Digong. Paano lang tayo ng mga ordinaryong mga Pilipino? Yan. So kay Tatay Digong nagawa nila to. Paano ikaw? Paano lahat ng mga kababayan natin na nanonood? So ito ay tahakang hindi magandang pamamahala ni Bongbong Marcos sa ating bansa. Sa kanyang maitim na layunin na gusto niyang pagpatuloy ang kanilang paghari-harian sa Pilipinas. May sinabi ka kanina, it appears that the head-on stance ni Amy Marcos bilang komitiba sa chair ng komitiba sa Foreign Relations ng Senado is like a biblical conflict sa pagitan ng magkakapatid. At sa tingin mo, no matter how there may be a political motivation on the part of Amy Marcos, do you see the advantage on the part of this investigation na kinondukta ni Senator Amy Marcos at ng mga senador sa komitiba ng Foreign Relations ng Senado in as far as
bringing and exposing more the accountability of the Marcos government rather than nagtahimik sila kung walang investigation. Tama ito ka Eric. Sa case ni Senator Amy Marcos, kahit ano man yung kanyang motive behind of her mind, but the outcome ng Senate hearing na ginawa niya ay maganda kasi napalabas sa taong bayan kung ano talaga yung nangyari behind the scene. At saka lalo nang na pamulat sa taong bayan, especially sa mga resource person na ibang na mga lawyer, na pinaalam sa mukha ni General Torre na ang kanyang ginagawa ay total disregard of law. Correct. Kasi parang sinabi niya, who's in charge nung sinabi niya kay nagtanong si Tadi ko, me. So as if he appointed himself as the law. Correct. Si General Which Torre. is wrong. Which is very wrong. Alam niya sarili niya na mali ang ginagawa niya, kaso lang somebody is behind him na nag-order. Sino 'yon? Sino nag-order sa kanya? At no other than the president. No other than the president. At na-diinan yun sa investigation. Yeah. Tinatanong siya ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Amy doon sa command line and doon sa command responsibility, hindi niya maituro pati si Marbel eh. So how can that be na papatniwalain niya ang buong mundo, ang Senado, na siya lang nagdesisyon ng lahat na yon? Hindi ka panipaniwala yon, Brother Bito. Yeah, tama. You're right on point. Sino maniniwala doon na siya lang nagdesisyon? Ganon ka high level na operation? Pati pagkuha ng eroplano, pati ang pag-desisyon kung anong oras paliparin, siya lang lahat gumawa, saan siya kumuha ng pondo? That is unbelievable, sabi mo nga. Yeah, malakas ang loob ni General Torre ka Eric, kahit alam niya sa sarili niya mali ang kanyang ginagawa. At saka nilalabag niya yung batas na pinag-aralan niya. Yeah. Lalo na yung pati na yung Justice Secretary natin. Si Remulla. Si Remulla. Ang justice, ang justice na dapat teka sandali. Tumatawag yata si Francis sa'yo. ang justice, tumatawag lang po. Ang justice na dapat ng phone ko. Ipatupad ng Secretary of Justice sa Pilipinas ay naging injustice. Oo, sinita siya ni Senator Amy Marcos. Under the Rome Statute, kung sinasabi nila na sa international na rules sa ICC na ang pag-present sa isang suspect o sa isang akusado ay kailangan sa isang competent judicial authority. So ini-insist nila that the DOJ can be a judicial authority. Sinabihan si Amy Marcos, no. The judicial authority belongs to the court. The DOJ is not a court. It is part of the executive branch. Ini-insist pa rin niya na hindi, mayroon kaming competence to act as judicial authority so that the violations na sinasabi on the rights of the accused were never granted. Ang kanyang pagharap sa korte, nandoon na kami. Mali, sabi na Senator Amy sa kanya. How will you explain this? Na pinipilit ni Boying Remulla, very elementary, ng Department of Justice is not a court. It is under the Executive Department. It is for prosecution. The judicial authority being referred to is none other than the court authority. Mga korte lang o hukuman ang pwedeng kilalanin na judicial authority, Brother Beethoven. Alam mo ka, Eric, alam niya ni Remulla, alam niya sa sarili niya. Kaso lang merong nagkukumpas sa kanya. Nagagawin niyang mali. Nagagawin niyang mali. Kasi it involves prestige, it involves money. Yes. Na binigay, kasi alam mo naman may mga pondo, may mga under the table yan eh. Pero sa case ni General Torre, meron akong nakita na video kung na sinabi niya, kung in case na hatulan ako, I'm willing to be put in jail or kung ano man dyan. Kasi malakas ang loob niya na pwede niyang akuin yung mga responsibility na ginawa niya na kamalian. Kasi ano na siya eh, made na siya eh, pagdating sa pera. So ang umiikot sa Pilipinas ngayon ay pera. So you mean the main motivation there, mainly pera. It's money kasi not justice. Not justice. Not the ends of justice. Yeah. That includes our military, mga top military officials. Naging tamimi. Wala silang and then sumusunod pati si Secretary Gibo. Chudoro. Nagugas kamay. Sabi niya, support to law enforcement lang kami. Wala kaming law enforcement mandate. But when there is a violation of the law, and when the rights of people, like kay Pangulong Duterte or ng ating mamamayan ay lantarang nilalabag, hindi pwedeng tumahimik ang military at ginagawa yun sa loob ng military camp.
sa Villamor Air Base. So kahit sabihin ni Secretary Gibo Teodoro na ang AFP was only there for support to law enforcement, they cannot also be absent in their or remiss, or they cannot just simply ignore na pinabayaan nilang gawin ni Tory at ng mga pulis ang illegal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte. How is your reaction about that? Na support to law enforcement lang daw sila, wala silang malaking papel doon. So in that case, Eric, they are accessory to the crime. Yeah, I agree. They will be an accessory to the crime. And actually, generally, ang problema natin is yung ating presidente. Kasi he is running the affairs of the country illegally. They have the intent to siphon the people's money. Kasi at the very first time na umupo siya sa pagka-presidente niya, binuwag niya yung Presidential Anti-Graft Commission. Presidential Anti-Graft Commission PAGC. na yan ang harang sa kanila kung pero magko-commit sila ng graft and corruption. So Philippines now is in a state of a dysfunctional government. Yeah. So paano natin malutas ito? So that's why kagaya ng sinabi ko dito sa Canada, ang Prime Minister finorce ng kanilang co-party members na bumaba, mag-resign. Vote of no confidence. Vote of no confidence. So no need for an election to do that. Yes. You can change the leader of government without having an election every day. That's right. So sa Pilipinas, since hindi tayo federal form of government yet, hopefully in the future, kaya nag-advocate tayo niya. Yeah, we're advocating for federalism. Sinishare natin kung ano yung magandang policy dito. So ano ang remedy natin? Kasi meron tayong presidente na na minamanage yung ating mahal na Pilipinas in a dysfunctional way. So dapat siya mismo mag-step down. Yeah. Ang tayong Pilipino, lahat ng mga Pilipino, may karapatan tayo na manawagan na mag-step down siya in a legal way. Basta peacefully, and then legal assembly and peaceful assembly for the petition and redress of grievances. Yeah. Yan ay nakasaad po sa ating saligang batas. That is not sedition, that is not subversion, that is not rebellion, for as long as we do not promote violent actions. Bakit ano ba ang mga basis natin na dapat sa mag-step down? Bakit? Ito isa lang to sa mga yung Senate hearing na ginawa ni Senator Amy. Isa lang to sa mga reason na pinapalabas yung totoong nangyayari sa ating bansa, na wala nang rule of law. Kaya sinabi kanina ng ating kababayan na parang mafia ang sabi ni Jerome, pag-operate nila. So ito lang isa sa mga reason na dapat si Bongbong Marcos ay mag-step down. Yung pagkaltas niya, pag zero budget niya ng PhilHealth, napakalaking krimen yun. Napakalaking krimen to. Dito sa Canada, ang healthcare system, yan ang number one na inasikaso ng government. Pag nagkasakit ka dito, may cancer ka, mga wala kang babayaran ng kain-sing ko. Kahit mga malulubhang sakit. Kahit malulubhang sakit. Gamot, doktor, ospital. So, saka every time na dumating ka sa age na 40 or 50 something, nakatanggap ako ng letter na, Beethoven, nagpa-check up ka. Pa-check up ka na. Kasi i-monitor yung kung meron kang cancer sa babae, kung may mga breast cancer, may mga So, required, mandatory yon, libre yon. Tapos, galing, kung may mga bata ka, nanganak ka, automatic, may healthcare na yan. It's covered now with healthcare. Yung bata. Yung bata. Tapos ikaw bilang nanay o tatay, may paternity and maternity benefits. Yeah, o saka kung nanganak si Mrs. Saka yung Mr., pwede ako mag-avail ng 1 year paternity leave with pay. Bayad yun ng government. Yan ang mga magandang bagay na dapat i-adapt ni Eric pag manalo sa ating agenda. Party list nila yung Ipanaw Sambayanan. Kaya iboto nyo yan mga number 18 na. Iboto mo yan, saka ipalaganap mo sa mga ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, dapat makalikom sila ng 1.5 million votes para makapasok ng tatlong seats. Para makapasok sila, para maitaguyod natin yung mga magagandang policy na dito sa kanila. Ang binanggit mo kanina, it is not just about the scandalous betrayal of Marcos Jr. na kung bakit siya dapat mag-step down o mag-resign. Sabi mo kanina, yung kanilang ginagawang criminal neglect on the public health sector is a serious
offense ng kanyang pamunuan. Maliban dito, may binanggit ka kanina before we started na lumulubha at lumalaganap ang korupsyon sa gobyerno. At kung kaya ang mga pondo sa PhilHealth ay kanilang sinasakmal, pati na ang mga pangangailangan sa edukasyon, pagkain, agrikultura ay walang pondo, subalit ang ayuda na ginagamit for bribery and corruption, tudo-todo ang pagpupundo ng magpinsang Marcos at Romualdez. How would you like to expound about that? So, yan ang ginagawa nila mga kababayan natin. Ang pera na dapat mapunta sa inyo, mapunta sa healthcare system, mapunta sa education, kinukuha nila ito, tapos pinupondo sa DPWH, saka kinukuha nila, nilagay nila sa kanilang sariling bulsa, sa kanilang discretion para ipamili, quote in quote. Kunwari, bigay nila ayuda, pero it's a form of vote buying in disguise. Kung sa in the guise of ayuda, pero vote buying. Vote buying in disguise. Kumbaga sa mass communication na pag-aralan namin may tumatawag sa amin ni Brother Betty, off ko lang muna. Kasi pag sinagot ko mapuputol to, no? Mapuputol. Okay. So ang sa mass communication, advertising parlance kay Eric, meron kaming tinatawag na subliminal advertising, subliminal messages. So yung medyo pailalim. Mag-advertise ka, magbigay ka ng advertisement, pero meron siyang subliminal message na kino-convey sa tao. Ito din ang nangyayari na ginagawa ng Day Martin Romualdez. Kunwari nag-aayuda, pero yun pala namimili ng boto. Tama. Yan ang subliminal, no? At saka hindi nila natutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Because they make the people mendicants o pulubi na wala namang long-term benefits at walang strong economic development. Subalit, puro political interest lang ang ginagamit, kaya may ayuda silang ginagamit. Tama ka, Eric. Lalong-lalo na yung ating presidente, merong bisyo. Ano ba ang bisyo ng ating presidente? Alam ng lahat na ina-allege siya na involved sa paggamit ng illegal na droga for a long period of time. So therefore, apektado din ang kanyang mental state at mental health, pati ang kanyang decision-making process. Precisely. So kung meron kang kinukuna na... So baka emergency ito, Brother Beethoven, siguro ipagpatuloy mabalikan kita dyan. Magbabalik ka ako mamaya. Okay, sagutin. Go ka lang, Brother Beethoven. So, Forest Panaybana. Ayan, nandyan pa. Forest Panaybana. Ayan, nandyan pa. Pati yung kanyang misis. So ano ang may importante lang tawag, Brother Beethoven. It's an invitation from the US. Okay. And it's about also the one we are discussing right now, tungkol ito sa lumalalang political crisis and economic situation ng buong bansa. So pasensya, naka-live kanina ako, but I think I am still live pa rin ako, Brother Beethoven. Bumalik ka. Bumalik ako. So we will wrap up in a short while. May binabanggit lang si Brother Beethoven. Kukunin ko lang yun and then we will wrap up. Sabi mo kanina, mahalaga po na matumbok natin na yung tinatawag na ayuda ay hindi naman talaga ayuda, kundi isang forma ng korupsyon. Yun ang subliminal design, no? Ipapamukha sa'yo, ipaparamdam sa'yo na ikaw ay tinutulungan ng gobyerno, kunwari, pero yun pala pinagkakapirahan ka. For example, ngayon kung makalat ang reklamo doon sa Iloilo na mga source natin sa Pilipinas, ang ayuda na tag 5,000 kinakat ng tag 2,500 na lang. Ang 2,500 kinukuha ng either staff ng congressional district o kaya mga tauhan din sa DSWD na namumudmud. So pinapartida, kinakatay nila. At ito ay nationwide na mga insidente, hindi na lang pumapalag at nagrereklamo direkta mga tao, Brother Beethoven, kasi okay na yung may 2,500 or 3,000 ka kahit 5,000 ang pinirmahan mo kaysa wala. So ito yung sinasabi mo na imbis na mag-develop ng economic foundation, nagde-develop siya ng pagiging pulubi na mentality at lalo pang nagpapalubha doon sa bribery and corruption, which are negative values na siyang pinopromote nitong ayuda. At sa tingin mo, ito ay isa sa sistemang pinapakalat ngayon ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. At sa tingin mo, ito'y pananagutan nila. Tama ba? Tama ka, Eric. So anong pananagutan nila dito? So dahil walang batas na umiiral na kung saan pwede silang singilin. So tayong
mga taong bayan ang dapat sisingil sa kanila. Okay. So paano natin ito gagawin? Igawin natin ito in a peaceful manner. Manawagan tayo ng kanilang, especially si Bongbong Marcos, na mag-step down. Tapos iboto natin ngayong May 2025 ang lahat ng mga senatorial candidates na hindi align sa Marcos. Na hindi align sa Marcos, kasi pag ituloy-tuloy, pag manalo yung kanilang mga senatorial candidates, agree. Magiging lapdog lang yung mga senators. Kasi suportahan pa nila yung mga hindi magandang policy. At most likely, na ginagawa ni Bongbong Marcos. Itutulak nila ang illegal at bogus na impeachment kay Sara Duterte ni VP Sara, para totally ma-remove at ma-paralyze ang Duterte political influence sa bansa. At wala na silang obstacles pa o balakid na magkonsolida ng poder. Tama ka dyan, Brother Beethoven. Paano kung hindi daw mag-step down at mag-resign? Huwag tayong titigil. Yeah, huwag tayong titigil. Hindi naman tayo pwedeng manawagan na magrevolusyon. We can only call on the peaceful and strong position of collective resistance, but we cannot call for violence. Yeah, that's right. Kaya. So, tuloy lang natin. Tuloy natin kasi unti-unti lang yan, isang tao, dalawang tao, hanggang sa tayong lahat na. Milyon na. Milyon na. So, kaya yung isang na-stress out ka kanina ka Eric, nasasabi ko na kung ang isang presidente natin ay drug addict, ano ang implication nito? Paano itong affected yung ating bansa? So, saan siya nagsusource out ng kanilang supply sa mga drug lords? So, in short, indirectly, pinoprotektahan nila yung mga drug lords. Kaya ayaw nila na source nila. Ayaw nila ng seryosong anti-war drugs. Yeah, which is illegal. So kung pinoprotektahan nila yung mga drug lords, so meaning tuloy-tuloy yung negosyo ng mga drug lords na ipamudmud yung kanilang mga drugs sa taong bayan. Exactly. So ano na mangyayari sa ating bansa? Kasi maging majority na ng mga maging zombie tayo. Mga drug addict na. Mga zombie. So kaya bumalik yung crime. Bumalik yung mga tinan mo sa balita yung matanda na babae ni rape. Ni rape. 85 years old na nakaratay sa addict. So yan ang bed. major na effect, implication na kung meron tayong naupo na presidente na addict, kasi it will bring out the bad elements sa country natin, saka malulugmok na yung ating bansa. Kaya sa tingin mo, sa tanong na bilang final before we wrap up, bagamat tayo ay nagkakaroon ng solidarity, ng grief, collective na pagkalungkot sa kay Pangulong Duterte na sinapit, subalit wag din nating pong hayaan na doon na lamang ma-focus ang ating atensyon. Tama. Binabanggit namin ni Brother Beethoven, it's high time for us also to continue our struggle, to continue our advocacy, at singilin natin at papanagutin ang gobyernong Marcos, hindi lamang sa pagpapatapon at pagpapadukot kay Pangulong Duterte. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.